Energy FM. Hi, Bangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Sabihin mo. Energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. 107.7 Energy FM, Kalibo! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Hi, Bangga. Energy! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Noche de Ronda. Oras sa number 1 o 7.7 Energy FM Kalibo, alas 6 sa gabi. Noche de Ronda. Mga balitang dapat bantayan, mga balitang dapat tutukan, mga balitang posibleng may kahilabdanan sa atong matag adlaw nga pagpangabuhi. Noche de Ronda. Ibhi si Kasibanwang Malbert Dalida. Noche de Ronda. May balita ka na, makahibayag ka pa. Noche de Ronda. Agma karon, Hyra, ro inyong anchorman. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Good evening, friends. Good evening, Western Visayas. Noche de Ronda. Mayadayan nga gabi bilog nga probinsya takan. Noche de Ronda. Mayadayad man nga gabi bilog nga Banwat Kalibo. Noche de Ronda. Ala sige larga bola. Sa konsin man kamo makaron anuman nga sitwasyon, kabayo unta worry free, healthy, ag happy kita tanan. Noche de Ronda. Hindi ka? Depende sa pagbaton mo sa mga bagay-bagay. Kung ka na ila maging happy, ay kimo mataro. O, desisyon para nga diretso kita. Alas 6:08 by the way, tan karon nga oras sa kamatsuman sa mahal nga Dios sa panibagong kay gayunan. Dapat lipay kita nga magaililibaw man kita. Di ba nga children, paagi siyempre sa raya nga palatuntunan. Noche de Ronda. Oy, Miyerkules yun kita nga edisyon ha. Ang katapusan nga Miyerkules sa bugan at Hulyo, dagon 2026. Noche de Ronda. Pilang ka sleep-sleepon lang. Pilang ka tugog-tugogon lang man. Ag magasugod yung man dubugan it Agosto. July 29, 2026. Noche de Ronda. Sa tanan nyo man nato yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Noche de Ronda. Always nagapati, ag always nagaapin sa 107.7 Energy FM Kalibo. A blessed Wednesday night katuntanan. Noche de Ronda. Isang adlaw ang Rosona hay natunaw agi. Mas naga-viral pa so far katatong pinasugi daywang ka estudyante sa Esplanade. Mas gina-appreciate pa ko tawo makaron, gina-appreciate pa ko mga Pilipino although hindi man tanan. Arong mga suya nga dayagot arong safe nga pagpangabuhi. Kung may nag-appreciate man it mga positibo nga bagay, ay puro damin time lang kuno ag temporary. Pare sabi man na ha. Kung may balita nga may rollback sa presyo at petroleum products, tugma man abit mga Pilipino nga sunod nga semana bawi uman dayon kung bukod mga dahak sorry.
sa mga nakakilala, amigo, kaapin, ag mga nagadumot kay Carlo Asturias. Nagagumbayag ay man na aresto di mo mga kasimanwa. Sino kagid Carlo Asturias ay? Ang bagit iba nga mga wakana na ila. Pero kita personally ha, naga-wonder man sa makarang klaseng tao. Ano ba garo una ka nang every time nga may mga iskandalo sa mga banwa, iskandalo sa community, na ila gilang sandaman kara magpinapamahaw. Siguro nagagamit nyo man ni Maura. Nagpinainto man ka mo. May mauron ko nuro pangabuhi, especially sa mga hindi man tanan ha. With all due respect sa mga matino nga mga professional nga mga media personalities. Matino man mawag. This could be lesson learned man ha. Sa iba nga to nga mga ginasugid, mga ginpang kablit na ano ba garo tama ang mga termino karaay. Ay mayad-mayad abi. Agin sa ligan nga tagpamaba. Kung halimbawa masundan pagka-aresto karakana tao kung may mabakaw pa sa anang nga talent. Abo akot kilaga ang mga nahuhumgan personally hay no. Ani kung sa politika mat aton-aton malang. Na hadlok ngani magbagagayad sa insakto nga advertisement kung nagasakar ka tapos ay wala nga. O pangabayan ay like, share aton nga pala tuntunan. Naka live stream kun kita mga pangga, simulcast kita nga magahilibati mga ililiba via Aklan Cable Channel 3 ha. Manami makaron do smile it mga kapulisan ta o nga na promote posted sa kaabuan nga mga Facebook pages at mga municipal police stations ta. Congratulations mga ma'am and sir. But please stay humble as you are. Hindi pagkalipatiro mga tao nga naging kaparte ko inyo karon nga kadagagan inyong promotion. Aman ano ginabulig nyo kamo? Hamba matabi ko sa bilog. Kapin pa kon may pagka Ay nano by the way ba nga ba Sos Mariusip Ginoo ko. Mapangani nagtahaw rong kaakig dumot ag nagaalingaso nga balita. Nasundan nguman kabii. Masubo nga partit istorya. Tagratong nagtatap ka na sa mga panahon nga hindi mo makabangon, hindi mo makapanaw, imaw pa ka na ro nagbuno, patay mga kasimanwa sa daha surbanga. Ipabati tayo na rong ginatindiran taman niya press conference, nakibot kita sa informasyon, ano? Personal grudge, personal nga kaaki. Minatuod ay handrong information with all due respect ha. Grabe nga istorya no? Inbawian gidit anang hugam nga kabuhi. Kung matro tawo hindi mo gid masukat ro pinino pag masubrahan. Gani nga kay magdahan-dahan man kita sa aton nga mga pagsinagayo. Magdahan-dahan kita sa mga nagagwa sa aton nga mga baba. Padayon man nga naga-viral rong post balita mga kasimanwa parte sa isang kamaistro nga tinugop ko ana karon nya kainuman. Katig-atig kagit ang siguro inumok mga haningan. Pero depende ron ha. Kung makapangayo pagid kita wa man naton gina-sensationalize. We just wonder no. Kung ano gidrong kinamatay. Pero basically, base yang sa report man, aro pagkabagok sa simento or sa ground matapos nga matumba rong teacher
Awangan ni kita sa kaabo nga mga nakikita ta nga naiigo sa ugo. Especially sa boxing sport. Grabe no, may mga nagatiyog, may mga nagalibot ruan ng kalimutaw. Ay dayat ana si Sir Haybaw sus Mariusip binawian gid hugam ng kabuhi. Ngani somehow makahambal kita nga mga kasimanwa regardless kung professional ka or bukon, relihiyoso ka or bukon, somebody else ka or bukon sa lipunan, basta ngani nga makasugod ka sa grupo it mga manginginom, hindi man tanan bahugin niya mistake mga kasimanwa kuno ha kung makipag-iba ka sa mga swapang sa inom. Hindi man tanan ha. May masingit yung mandahan karon nga pisulupo. Gaiman na si Ginoong Hesus ay nakipag-inuman man to sa mga makasasaga. May nabasahan ka rito nga abi ay kaginkuha niya ang iya tagayan kaginlagok niya. Wa manag! May purpose mo tato. Pilosopo kita kung namatay. Pilosopo nga pa atras baga. Tanawar mga manakaw. May mga istorya isingit tagang. Ay pader paano man nahambay man na pader hay na yang baga manan nahambay sa Biblia nga kung nagutom hay pakanon kung nauhaw hay paimnon kamayad kay mo hinti na pungog naman makita mo. Daling hindi kontigo magbayo. Magbayo sa gusong ron do yun. Ang iba pang klaseng bayo niya ha. Standby man sa iba pa nga mga development reports, iba pa nga mga balitaan. As we go along mga kasimanwa sa aton karangapag ililiba Miyerkules nga edisyon. Nanugid bagarong minatuod ag fix kung may una ha. Nga schedule it regular session. Regular session pa baga tawgon da mga ma'am and sir. Nagka-wonder kita ko naman sa atong sangkuniang bayan ita kalibo Kung namat Lunes, kung namat Martes. Sige nga, sa ito may mga ginapili. Nugay nga ka muna mga ma'am and sir ha. Palangga tagid baga kamutan na. Wakita na ila mag-isip nga kung dali lang eleksyon sa kaman kamumang mugunan. Bato-bato sa Aklan River. Ang tamaan magiging mabait. Bagay hay kaabo unabi makarang kun hindi lang. Ako man nga ni. Di ba ga Vice Mayor Piero Quimpo sir? Di ba ga SB member Kitsi Lose sir? Muli lang kamit ang agang ni nayang Radyoman Rodnel Aguirre ay surprise ka mo ay wa tagali ay sa tanan nato nagyan yung mga pangga mga darling mga sweetheart mga certified suki naton sa GC size tanan ka barangayan ya sa Bilog Banwad Kalibo. Welcome. Kama naman sa mga pinalangga naton nyo always masako ha na sa Bilog nga Islat Boracay, Mainland Malay, Porwanga, Nabasibahay, Tangalan, Makato naman siya Malinaw Leso, Liba, Kamadalag, Balete, Batan, Altabasan, Washington. Sa mga ginakaidlawan taman yung mga kaigbataan, kapartidusan, kaparyentihan, kamugo man or uwa. Kung si mga mga partit Bilog nga Western Visayas, mayad nga gabi. Bilog nga Panay Island, magandang gabi po. Bilog nga Region 6, good evening. Hindi magkalipat sa mga bukon pat subscriber, please do mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. Butang palihog again inyo karon yung mga messages sa comment section. Like, share. Magbutang man inyo karon nga digital star. Digital gift sa amon nga Facebook page mga kasimanwa. Oy dali ang kita 620 ha. Magugaw mo man naton karang nga panyempoho pero mga kaganasan nga iba mamaga pa. Di ba nga Ma'am Juliet Gallardo National Irrigation Administration ma'am?
Kumusta ro iba wa pagid kunot pa tubig. Ay ginaharang abi kuno ko iba. Bala na ron niya karon man ah. Mangisayo danay kita mga kasimanwa dali ang gida standby. Sa kung ano ro pinaka-latest nato na iho si DOST Pag-asa weather forecaster Benny Istareha. May latest nga information regarding sa pinaka-latest ba naton nga Energy Weather Report. Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayong Miyerkules po, naging maulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Yan ay dahil sa low pressure area na siyang nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility simula pa po kahapon. So kaninang umaga tumawid dito sa Bikulan and as of 3 in the afternoon ay huling namataan ng LPA sa vicinity ng bayan ng Macalelon sa probinsya ng Quezon. Within the next 12 hours or mamayang gabi, inaasa pong kikilos pa rin pa west-northwest ang nasabing sama ng panahon at posible mag-emerge dito sa may West Philippine Sea by tomorrow early morning. At nandyan din yung possibility na malusaw na ito bago pa makalayo sa ating kalupaan. So sa ngayon po, nagdadala pa rin ito plus the easterlies o yung hangin silanganin dito sa may northern Luzon ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. So minsan malalakas pa rin po ang mga pag-ulan sa mga susunod na oras, lalo na sa may areas ng Cagayan Valley. Dito rin po sa may La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, or dito rin po sa may malaking bahagi pa ng Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, at sa may hilagang bahagi ng Mimaropa and Bicol Region. Patasin ng tsansa dito sa may Panay Island, yan po ay dahil sa low pressure area. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa dito sa may Southern Palawan, natitirang bahagi ng Visayas plus Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman at may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog na walang kinalaman dito sa low pressure area. Mga localized thunderstorms lamang po ito. Samantala, meron pa tayong isang namataan na panibagong low pressure area na buo po ito kaninang umaga at huling namataan kanina alas 3 ng hapon at 1,755 kilometers naman sa silangan ng southeastern Luzon. This low pressure area, hindi rin natin nakikita na magiging isang bagyo kagaya nitong LPA na tumatawid ngayon dito sa may Luzon. At base rin sa ating latest satellite animation, walang direktang epekto itong LPA sa alinmang panig ng ating bansa. Yung buntot niya, nakapasok na ng ating PAR, subalit hindi naman umaabot dito sa may area ng Eastern Mindanao. Pero posible pa rin magkaroon ng epekto dito sa may pinakang silangang bahagi po ng Visayas and Mindanao sa susunod na 2 araw bago tuluyang malusaw ang nasabing sama ng panahon dito sa may labas ng PAR. So hindi naman po siya nakikitang papasok ng PAR anytime. Tomorrow naman po, araw ng Thursday, that's July 30, meron pa rin asahang mga kaulapan dito sa may silangang parte po ng Luzon. Yan ay dahil sa easterlies o yung hanging silanganin na nagmumula po dito sa may Pacific Ocean. Mataas ang tsansa ng mga kaulapan at mga light to moderate rains sa may mainland Cagayan, pababa ng Isabela, Quirino, Aurora at Northern Quezon. So make sure na meron pa rin baong payong kung lalabas ng bahay bukas. Dito naman po sa may western section ng Central Luzon, sa may Zambales, Bataan, Tarlac, and possibly Pampanga and Pangasinan, makulimlim rin po, umaga pa lamang hanggang possibly sa tanghali. May chance rin ng mga light to moderate rains. Yan ay dahil dun sa low pressure area na possibly nandito na po sa may West Philippine Sea. Ang natitirang bahagi po ng Northern Luzon, asahan yung partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin po ng mga isolated na ulan dulot ng easterlies. Habang dito naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Central and Southern Luzon, improving weather conditions na. So ibig sabihin po, mula umaga hanggang hapon, may chance pa rin naman po ng mga mahihinang ulan, pero hindi na ito kasing dalas at kasing lalakas ng mga pag-ulan ngayong Miyerkules. So sumisikat-sikat na po ang haring araw at may chance pa rin ng mga isolated na ulan or mga thunderstorms, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. For Metro Manila, temperatura bukas mula 24 hanggang 32 degrees, habang sa may Baguio City naman mula 18 to 23 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, fair weather conditions naman or madalas magiging maaraw kung dito sa may Palawan, Western Visayas, and Negros Island region, habang partly cloudy to cloudy skies naman umaga hanggang hapon dito sa may central and eastern portions of Visayas. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, malaking bahagi na ng Visayas and Palawan na magkakaroon ng pagkulimlim at may chance rin po ng mga pag-ulan na hindi naman tuloy-tuloy, usually 1 to 2 hours lamang po ang tinatagal nito, dulot ng localized thunderstorms. Temperatura natin sa may Puerto Princesa bukas at sa Iloilo hanggang 32 degrees, habang mas mainit sa may Metro Cebu at 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po dito sa may Mindanao, asahan din ang bahagyang maulap at madalas maaraw naman na umaga hanggang tanghali. Yun nga lang po, asahan sa tanghali ang mainit at maalinsangang panahon, lalo na sa mga syudad po dito sa may Mindanao.
Pagsapit ng hapon hanggang gabi, bahagyang maulap hanggang madalas maulap na ang kalangitan, lalo na sa may areas po ng Caraga, dito sa may Dinagat Islands and Surigao provinces. Bahagyang epekto na rin po ng mga thunderstorms po yan. Mas madadalas ang mga pag-ulan doon. Gayun din sa may Northern Mindanao, Davao de Oro, at Davao Oriental. So make sure na meron pa rin baon na payong in case po magkaroon ng malalakas na buhos ng ulan. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon po and possibly hanggang sa katapusan na po ng buwan ng Hulyo ay wala na tayo nakikitang gale warning or babala sa mga delikadong alon. Posible pa rin po ang kalahati hanggang 1 metro in general sa malaking baybayin ng ating bansa dahil hindi naman po kalakasan ang hanging habagat. Actually, hindi naman po siya directly nakaka-apekto yung malakas sa southwest monsoon sa ngayon at andito lamang siya sa may West Philippine Sea in the coming days. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms o yung tuloy-tuloy na malalakas sa mga pag-ulan, posible pa rin umabot sa 2 metro ang mga pag-alon, lalo na dito sa may silangang bahagi ng Caraga and Davao Region. At dito rin po sa may Northern Luzon, posibleng umakyat ng bahagya up to 2 meters yung mga pag-alon hanggang sa weekend. Para naman sa lagay ng panahon sa susunod pa na 3 araw, wala naman tayong nakikitang bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at mananatili ang fair weather conditions. So improved weather na po from Friday hanggang sa unang 2 araw ng Agosto sa weekend. We're seeing po na madalas magiging maaraw, mainit sa Metro Manila hanggang 33 degrees from Friday up until weekend. So ideal yung pagsasampay muli ng inyong mga lalabhan. At dito naman sa may Baguio, ideal din po ang magiging pamamasyal. Ganyan din sa ilang lugar, dito sa may norte, malamig po sa Baguio from 17 to 24 degrees. Habang dito sa may Bicol region, asahan din po yung painit na panahon lalo na sa tanghali. Madalas maaraw, umaga hanggang tanghali. Ganyan din sa malaking bahagi ng Bicol region at may tsansa po ng mga pag-ulan lalo na sa may areas ng Sorsogon at Masbate. Sa ating mga kababayan po, dito sa may Visayas, we're expecting na pinakamatataas ang mga tsansa ng ulan dito sa may eastern portion. Pagsapit po ng Friday, madalas na yung pag-ulan sa may Samar Island at sa may Biliran. Then pagsapit po ng Sabado at Linggo, possible yung pagbabalik ng intertropical convergence zone o yung wind convergence sa lubungan ng mga hangin. Malaking bahagi ng Eastern Visayas sa magkakaroon ng maulap na kalangitan at mas dadalas yung mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon hanggang gabi. Habang natitirang bahagi po ng Visayas, ideal din po yung pamamasyal ninyo kung kayo ay lalabas dito sa araw po ng Friday hanggang sa Linggo. We're seeing partly cloudy to partly sunny conditions, umaga hanggang hapon at pagsapit po ng hapon hanggang gabi, may tsansa pa rin po ng mga isolated na ulan or thunderstorms. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, pinakang uulanin o pinakamadalas ang ulan dito sa may parting Caraga Region, Camiguin, Misamis Oriental at maging sa may Davao de Oro and Davao Oriental. Epekto yan nung intertropical convergence zone and possibly yung trough ng low pressure air na nasa labas ng ating PAR pagsapit po ng Friday. And ITCZ naman towards the weekend. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies din, maaraw and generally fair weather conditions naman po. So ideal din po yung pamamasyal o yung inyong mga outdoor activities, pwede rin po yan. Then pagsapit ng tanghali, mainit at malinsangan, lalo na sa mga syudad po ng General Santos, Cotabato, Butuan, may chance rin po dito sa may Zamboanga City, umabot ng 33 degrees Celsius at may mga isolated thunderstorms pa rin at mga localized thunderstorms. Ang ating haring araw ay lulubog mamayang 6:26 ng gabi at sisikat bukas 5:39 ng umaga. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha. Mag-ingat po tayo. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Energy Weather Report. Noche de Ronda. Alas 6:29 aton karon nga oras. That's nice to hear ha. May improving weather condition kita. Galing siyempre may kwan pa. May nabilin pa nga mga pag-ugan-ugan. Standby sa inyo karon yung mga pa-shoutout ha. Alas 6:29 kasi mano kumusta mataas bagay mga blood sugar? Ikaw baga may diabetes? Ay rarong sabat sa imong bagatian DTX 500. Rong DTX 500 sa uman may 3 ka-importante literal nga kaapin nga anti-diabetic properties nga imo mga masunod. Charantin nga nagapanubuit glucose, vicin nga nagakontrolar blood sugar, ag polypeptide nga may kaparehong epekto it insulin. DTX 500 aton nga partner kontra sa diabetes. DTX 500 sarang mabakal sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Refendor Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan.
Alrom Christian Piri Capuente, uso ang headshot sa Counter-Strike. Ma'am Helen Nagalmayad niya gabi again si Kasimanwang Alrom. Pakibati si Lori Ariba ng hello, sana all my Latin honors. Kasimanwang Jason Vasilian Sonyo, shout out sa Alfonso Dosi Libacao, thank you so much again. Kumusta ro panahon ina mga bossing? Again, congratulations sa tanan niya mga PNP personnel naton sa Aklan Police Provincial Office ha. Nga na promote to name of you. Congratulations kay Police Major Condrado Espino Jr. Balinaw PNP. Kay Police Major Dexrel Tortoya Leso PNP sir. Kay Police Major Aubrey Ayon ma'am. Sino paro iba? Yeah, butang yung karaho basi may mga pamilya kamo nga nagapamati, pwede nyo pa shout out iya. Pwede ninyong ipag-greet ha. Rin nyo karon ng mga pinalangga nga mga kapulisan. Alas 6:32 standby mga kasimanwa. Sa tadugang nyo karon yung mga messages and i-replay naton. Rong ginatindira naton kay inang press conference sa mga MPS para sa benepisyo mat-ana. Nagahugat mga balita sa aton nga 107.7 frequency sa radyo. Standby manumalik kita pagkatapos sila bilang mga reminders mga bay. Hugat sa kaburuna. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sang MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently Go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Charmy. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Lang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas, nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mga butika. GTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. GTX 500. Nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage pangod sa mataas nga blood sugar. GTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata pangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag GTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag GTX 500 na kita. GTX 500. GTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang GTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. GTX Coffee Mix. GTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako sikreto mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una itserbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
nakakatagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Mapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin, sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The only rice queen of Aklan, tunay na bida. Sa bawat subo, sarap ay ramdam na ramdam mo na. Arroz, kaldo at goto, pampainit ng umaga. Lomi at batchoy, sa gutom ay palaban talaga. Chicken at liempo, inasal, ihaw na nakakaakit. Rice balls na swak, sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan. Sulit at busog, saya'y walang hanggan. The only rice queen of Aklan, walang kapantay. Sa sarap at dami, dito ka tatambay. Kahit barkada o pamilya ang kasama, sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalo pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The only rice queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo.
Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Suling Tapsideria Makato Branch, located at Poblacion, Makato, Aklan. Welcome back mga kasamanwa. Padayon kamo nga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Calibo. Proud member of the KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 6:40 aton karon nga oras. Shout out man kay Cons Dabo. Kay kagawad Turbio na sa Rising Tibiao ha. Ta sige. Ay nanon to natabo konsehal sa nayang aton yung mga barangay tanod nga tong naka-entra sa tournament. What balita ah. Kasi kung nagdaog na to, sige ay may wish gid kita karon nga personal. Kabay unta nga bukon yang itdi karon. With no much ado anay mga kasimanwa ha, para nga matratar naton it mas madagom-dagom pa. Pag matawaan ta it nagakaigo nga information base ha sa investigasyon it aton nya ba nga MPS. Rong nag-viral nga balita. With all due respect sa magtimbang nga pamilya at biktima ag pamilya ita suspect. Ipabati naton mga kasimanwarong press conference kay ina sa Banga Municipal Police Station. Para ka istorya naton kay ina si with some media people si Police Major Ronald Cesar mga kasimanwarong officer in charge Banga Municipal Police Station. Nanong gid bagaron natabo base mataasa ng karanga investigation. Alas 6:42 standby mga kasimanwa. Respond natin. Sir, masimo na tayo sa blatter, sir. Okay, as a brief background, and at about 11 p.m. bali kagabi, naka-receive po tayo ng tawag from barangay captain of Barangay Daasor, informing us na may stabbing incident dun sa area niya. And immediately thereafter, our elements, the station, proceeded to the area. And nung pagkadating nila, nakita na nila yung body ng victim. And yun nga sir, it was observed na may maraming multiple stab wounds. Ang suspect naman natin is, sir, sa initial investigation, habang tulog yung victim natin, yung suspect, pinasok siya sa bahay, pumasok yung suspect natin sa bahay ng victim. And he was under the influence of intoxicating liquor. Yun sir, habang tulog yung victim, sinaksak niya, but yung victim natin nakagain ng consciousness, so naka-retaliate, naka-inflict siya ng injury sa suspect natin. And after nun, yung suspect natin tumakas, but definitely nag-surrender naman siya kay Kapitan. So si Kapitan sir, siya din yung sinamahan niya yung suspect sa provincial hospital. Sa ngayon, waiting for surgery sila sa kamay niya. And yung sa victim sir is nasa Serenity Funeral Homes sa New Washington. May latest sir kung ilang talagang tama ng biktima? Yes sir, ngayon pa lang kasi sir pupuntahan ng doktor natin, so wala pa kaming official report kung ilan yung tama. Na-establish na sir yung motibo ng krimen, by the way? Yes po sir, actually sir, may personal grudge yung victim tsaka suspect, but accordingly kasi sir, actually magkaibigan sila sir. Hindi naman, sabi sa barangay sir, hindi naman sila related, but itong victim kasi natin sir is once na paralyzed. Actually si suspect pa yung nag-alaga sa kanya. Yung bahay nila is lang 30 meters lang yung pagitan. So magkapit bahay sila. Nasabi sir ng suspect kung ano talaga yung pinaka-rason na bakit nagawa niya ito? Yes sir, medyo malalim kasi yung sir, personal grudge talaga nila sir. Medyo related sa family.
May mga ano sir, may mga previous record na din po ba sila na nagpang-abot din? Yes, sir. Actually, sir, nung nandito yung taga-barangay kanina is wala talaga silang record. Yun nga, yung taga-barangay mismo yung nagsabi na magkaibigan yan sila. At yung suspect mismo yung nag-alaga ng victim nung time na na-paralyze siya in relation sa sakit niya. How about their family sir? Especially sa victim, andyan po ba? Bakit po yung suspect nag-aalaga? Yung victim kasi natin is andyan naman din yung family, sir, but yun nga, sir, magkabarkada, magkasama lang sa trabaho. Yung farmer kasi sila, sir, so nagbulig-bulig lang siya ba? Kumbaga, hindi naman siya talaga yung solely lang na nag-alaga, but tinutulungan niya yung pamilya din ng victim that time. Pinasok talaga, sir, literally. May sa tingin nyo sa investigation ninyo, intentionally talaga na hinintay pa ng suspect na matulog yung victim or what? Yes, sir, Tumawag kasi pa? according sa mga witness, sir, is yung suspect natin is it was observed na lasing na siya, sir, nakainom na siya before pa sa inuman, before pa pumunta. Yes, sir. Tapos yun, sir, umuwi siya doon sa bahay niya, and yun nga, sir, sabi ko kanina, Kinalan yung biktima. yun, sir, malapit lang kasi yung bahay nila. Kasi open lang yung mga tinutulugan ng biktima. 30 meters lang, sir, away yung bahay nilang dalawa. So sa mga ganitong incidente, sir, kasi pag daw intention talaga, anong plano, anong kaso na ipapayan natin? Actually, sir, pwede siyang mahulog sa murder kasi may evident premeditation. Mabibigat na kaso yan. Yes, sir. Hindi din na-downgrade ng piskalya. Yes, depende naman, sir, sa Fiscal's office kung may makita silang mitigating circumstances. Depende na yun sa nila, sir, sa pag-weigh in ng mga circumstances. Mahabol na yun, sir, yung kaso. Yes, sir, i-inquest naman natin yan, sir. May sir, may na sa pamilya na porsigido sila magpahid ng kaso? Yes po, sir. Nanay, yan. Yes po, sir. Sir, may ebidensya na dala si Kapitan Arnold Tejada na introduce siya yung patay ng gamit niya? Unfortunately, sir, according sa investigators, wala. Dala na din. Ngayon lang, sir. Kanina kasi, sir, wala pa, sir. Sir, saan yung sugat pala ang suspect? Sa kamay, ma'am. Sa kamay lang. Yes, ma'am. But for surgery, according sa investigator natin, ma'am. Ano yun, sir? Naagaw pa ng victim or ano? Hindi na ma-establish, sir, yung kung naagaw ba kasi yung victim kasi natin is farmer din. So may mga gamit din niya sa itak. Possibly, sir, naagaw, possibly din na nakagamit siya ng sarili niya. Medyo pagdating kasi natin sa area, kung nakita natin sa picture, magulo na yung so may commotion talaga na nangyari. May retaliation na lumaban ng biktima. Nakalaban yung biktima, sir. Gamit yung itak. Hindi natin masabi, sir, kung ano yung gamit niya. Na nagamit niya mismo. Sir, pero yung family ng victim, wala ba siyang narinig? Wala ba silang narinig sa makadulkan during that time? Ito kasi nangyari, ma'am, medyo gabi na. According naman, ma'am, is wala, ma'am. Kumbaga, si victim is parang siya lang yung wala that time yung ibang relative niya. Sir, may mga nagko-comment sa post sa social media parang sinisisi si Kap na bakit hindi dito diniretso. May liability ba si Kap or nakatulong pa kaya? Kasi may wounded yung biktima ay yung suspect Yes, sir. Wala naman, sir, kasi siyempre, sir, unahin natin yung first aid, yung sugat, yung kapakanan ng tao, kahit sabihin nating suspect siya. Presumed innocent pa naman siya. Kahit sabihin nating siya na ang umamin. Kahit sabihin nating umamin siya, presumed innocent pa rin yan. And pagdating naman doon, sir, sa hospital, tinawagan naman tayo ni Kap. Actually, sir, na-effect naman yung arrest. So under hospital arrest yung suspect natin. Oo, okay. Nag-active pa daw na magpatumakas kagabi dahil under the influence of liquor pa rin yung suspect, sir. Kumbaga, yan nga, sir, yun yung mahirap pag under the influence of liquor tayo. Medyo baka hindi pa tayo wala pa tayo sa matinong isipan. So, pwede natin gamitin hospital arrest ngayon yung suspect? Yes, sir. Actually, naka-hospital arrest dun sa provincial hospital. May police na bantay? Yes, sir. May bantay tayo, sir. Sir, na-spot yung victim natin? Yes, ma'am. Na-establish natin, sir, yung motive, sir, medyo na late lang. Yes, ma'am. Na-establish natin yung motive. Actually, ma'am, personal grudge po. Yung established na motive namin po. Yung findings po natin sa investigation. May discussion before na nangyari ang incident, sir? Wala, ma'am, kasi si victim is tulog sa bahay niya. Si suspect naman is galing sa inuman and umuwi sa bahay niya, at doon pagkatapos siyang umuwi sa bahay niya, nagpunta sa bahay ng victim.
Ang bahay ng suspect at ng victim, mga 30 meters lang po. Magkapit-bahay po sila. Sige. Considered na-solve ngayon, sir, yung kaso na yan? Yes, After pa hindi na-file ang kaso? Actually po, for filing naman po, actually inquest, arrested naman. So, masasolve po siya. Salamat po. Sir, siguro mensahe na lang po sa mga bangahin po natin. Yes po. Hinihikayat po ko po yung mga ng mga listeners natin, yung mga taga-Banga, na i-prevent talaga natin yung ganitong sitwasyon. Hindi naman po bawal mag-inom, lalo na at may birthday celebration. No? Ano naman natin yan, yung mga tradisyon. But hanggat maaari, huwag tayong gumawa ng pagsisisihan natin balang araw. Yun yung sabi ko din sa previous interview. Kung may alitan man, may personal grudge, pwede naman nating pag-usapan yun sa maayos na meeting or magpagitna tayo kay barangay kapitan kung hindi talaga natin i-resolve. But definitely, huwag talaga tayo mag-resolve sa ganyan na patayan kasi hindi yan magiging tama kahit ano pang justification natin. Sige sir. Maraming salamat sir. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Alas 6:51 aton karon nga oras. Aton nga pag-replay mga kasimanwa sa statement itba nga MPS bagi kay officer in charge na Police Major Ronald Cesar mga kasimanwa. Noche de Ronda. Masaklap ta. Gakatugog or biktim mga kasimanwa sinugod. Ag hatok-hatokon it buno. Noche de Ronda. Mas masaklap pagit mabatian masayuran nga pero tawo nga nag-alaga man kana or nagbulig alaga kana sa panahon nga nabedridden, nagmasakit abi actually ro victim nga no mga kasimanwa, may he rest in peace. Although slightly na mention ni Major Cesar mga kasimanwa nga madagom nga family related grudge. Sige lang, with all due respect, undoubt aron man ano mga kasimanwa. Sayod man da no. Nagapresyum kita nga sayod ra it mga kahilapit na naruna kung anurong mga ginasugid nga ron yung mga grudges na anurong nagtugod sa suspect nga naakig mo sa victim. Kung ikaw hapalangga mo ro tawo, gindipara mo, ginakumusta mo, gintatap mo. Basi nga ni sa pamilya, kumusta si tatay nyo, kumusta si uncle, etc. No? Kakaon yun. Butang bagon nga magugot rong paggamiguhan ro pagbuligan kay man nabidriden nga ni ag sa information mga kasimanwa hagos naging pasintabi naging butot balat hambang mataron ni Kapitan Arnold Tejada kay na Daha Sur no sa separate naton nga interview. So kamo magpanumdom akig-akig ro suspect sa biktima mga kasimanwa. Noche de Ronda. So, sa pagpasunod, after it incident, base sa report, after it incident, nagagyo. Okay. Ano pa ito? Ginabais ko iba una sa social media. Kung may intensyon nga mag-surrender to kay Kapitan, no, bisan ang bagon doon nga voluntary surrendered, hay bukon matat sa pulis, una, kay Kapitan Anay. Sige lang, para nga correct na tondong impresyon mga kasimanwa igto mo una nga nag-surrender pero syempre nagagyo ka anay sa crime scene. Paano ka to makaabot kay Kapitan kung hindi ka magpagagyo sa crime scene? Noche de Ronda. Wag natin gina-insist pero somehow gina-correct na tondo interpretation ko iba. Magagyo ko gilang ito intentionally para nga makalikaw ka man sa kung anano nga mga posible nga obrahon man ko pamilya. Di ba ga? Mapagayo ka rito sa lugar. Kung ano sunod mo nga piniino, ay haron yan Saan nga parte ko suspect, nagagyo imaw, para nga nga mag-agto kay Kapitan. Ag si Kapitan, or daan ng asawa, base mata sa separate interview naton kay kainang agahon mga kasimanwa, no? Si Mrs. na ron nagtawag sa aton nga taga-Banga PNP para nga ni pasayuron nga igto pagadaghon na sa ospital
Kuday karang nga suspect nga voluntaryo nga nag-surrender ka na. Noche de Ronda. Ano lesson learned? Kaya man again, nasa impluensya manit agwa di pataranta. No? Si suspect mga kasimanwa. Nasa impluensya italak. It could be nga bangod man saan nga pagduda. No, haumaton nga no, base sa report mga kasimanwa nga dahil karang nga suspect bangod man sa pagduha-duha na obrahon ko ra hindi may saga imo kakon ano may ad para nga may kaisog ako itbuot nga obrahon ko ra ay abisan nga masakit kakon mainom ako Noche de Ronda. mapahilong ako o ngani nga kumpirmado before imaw nagsukob mga kasimanwa nasa impluensya imaw agwa di pataran. Noche de Ronda. Ay paalin ay nabuo na rin ng handom. Mga kasimanwa. Nabuo na rin ng handom. Kung saan ang intensyon, bagos. Sa kung anuman nga ginasugid kay ni Police Major Cesar mga kasimanwa nga grad sa pamilya. Possibly. You know what, may mga istorya kita nga natipon kay ina regarding sa pamilya ko suspect nga ra pero hindi na healthy nga daghon ta pa sa kahanginan. Maybe sayod man dait mga taga-Daha Sur. Or maybe taga-Daha Norte. Andawt aron. Again, sa makaron ni panyempo, apisar nga hagos sa pagpati naton ha. Nga edukado gon kita, waon kita nagapangabuhi sa panahon nga Ubusan Itlahi Incorporated, no? Waon kunta kita sa panahon nga bagos-bagos system ibutang sa Alimaro Hostisya kay man no, na-enlighten na kita nga abihay may due process gali nga ginatawag, may iba tagi hapon sadly nga mas ginapili mga kasimanwa nga buon ta ikaw, barilon ta ikaw, bunon ta ikaw. Noche de Ronda. Wa ta nagapagapadit isip paalin sa uli kun baslan akon unga. No. Agtabuon raya sa isang kaokasyon abi man nga nagatililipon para sa kalipay nga ginatawag. Birthday abi man igto man obrahon. Noche de Ronda. Pagkatakaduyon ba nga bagos mga kasimanwa nga hindi mo gid malipatan sa bilog mong kinabuhi. Ngani hanggat maaari, advice ni Sir Police Major Ronald Cesar, hindi gid maghimo it mga bagay nga hinusuhan sa ulihi. Although may una man kita nasayuran nga wa ta nga ni hinuso no. Bangod sa bagos nga ginatawag. Noche de Ronda. Hindi ko na pag-recall kung siya banwa pero maybe sayod ninyo. No. May ratuman nga kaso it pagpamuno nga suspect mga kasiman mo nagbagos para sa anang nga ginpatay man nga tatay. Gin-approach na to before, prangkat aro tawo. Wa ta ko sir na ginuso. Noche de Ronda. May nagimata, no? Pero maybe sa panahon nga to nga mainit para nang Bartiago nahambag na. So ay gila nga hindi ka maghinuso. Ha? Ma-deprive ka sa imong liberty. No? Kapin pa kung may pamilya ka man. Maybe makorong isog ka magambag ay wakat pamilya pero kung may pamilya ka nga nagahuwat kimo, mahinuso ka gid. Alas 6:59 atong karon nga oras mga kasimanwa ha. Dugang nga mga pa-shoutout ninyo standby ang gid. Again paginbulahan sa tanan naton yung mga na-promote yung mga kapulisan standby aton nga balikan do na. Ang standby mananay sa evening draw, PCSO Small Town Lottery Aklan. Good luck sa mga nagtagaya. Small Town Lottery, STL 7 p.m. draw, brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated, STL 7 p.m. draw. If you're in general support
for patronizing successful products. Please be reminded that every day we have two chances of winning. That is 2 p.m. and 7 p.m. The result for our 7 p.m. fair is only for the province of Aklan. For those who have just tuned into our FB Live, we'd like to inform that we have just conducted a series of activities for pre-draw proceedings. And now we are ready for the actual draw. May we ask our AAC representative to give the official goal signal, sir? Okay. My goal signal kita sa AAC representative. Aklan. Let's go. Small town lottery. Time we're ready for the first winning number. Number 10, número 10. Now we're ready for second winning number. Our second official winning number is number 18, número 18. Alright, our official winning numbers this evening are numbers 10 and number 18 in exact order. Número 10 at número 18 sa eksaktong pagkasulat. Congratulations to the winners. Alas 7:02 aton karon nga oras mga kasumano. There you go, ro evening draw. IPC Aso Small Town Lottery Aklan. Makarang gabi Miyerkules, July 29, 2026. Siyempre, together with the result, ha? Recap naton para sa benepisyo tuwa makapamati o makasubaybay sa nasabitang karong nga draw. In exact order, ayro mga winning numbers 10 ag 18, 10 and 18. 10 ag 18 sa tamang pagpasunod. Atod gaton Great Lion Gaming Ventures Incorporated, prosolo nga lehitimong partner it PCSO for Small Town Lottery Aklan. Sa mga nagtaya, sa mga nagpusta, sa mga nagingabot gid para sa evening draw, unfortunately and sadly, wa magdaog na pierde na paslawan. Literal man nga naghoy-hoy mga abaga, ag literal nga nagsunggod. Better luck next time. Ako may nagdaog, paldo guman, congratulations! Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Lion Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Alas 7:03 atong karon nga oras before kita magpadayon, hayraan na mga natipon nga balita ni Kasamanong General Engano. Report. Energy Police Report. Kasamanong Jen, go ahead. Kasimanwang Malberta nagangkon ita kasamaran sa likuran nga portion ng ray karang sangka tricycle matapos nga ni nga masunggaban raya ita sambato pagig nga tricycle una kada sa Mayabahin ita 19 Martyr Street taya kada sa Barangay Poblasyon Kalibo kaina nga ra ita hapon. Yung driver ita sambato karang nga tricycle haya hilong ra imaw ag sangka 29 anyos nga residente ita Barangay Estancia Kalibo. Samtang rong sambato mata nga driver hay sa legal nga edad. Aga sa report hay nagaparada kunta kasi manuang Balbert nung day karang nga sambato nga tricycle una kara sa may terminal ita day karang linabuan kat gulpi gamang rayang sunggaban sa anak karang may likuran nga portion itray karang sambato nga tricycle nga maghalin sa istansya aga magahatod kunta sa anak karang kaibahan sa may Uyutorong. Aga mayad gamang wa matataninahan sa ray karang natabo nga aksidente. Aga kusin nga ni nagaangkon gamang itaray karang samad rong ray karang may likuran nga portion
itaray karang nga tricycle. Nga nigagiman nga nagrespondir aton karang nga kapulisan aga gindagaya sa Kalibo Municipal Police Station no day karang nga day mga driver para sa andaman karang nga dugang nga investigasyon aga kulihi ay gintikitan dong day karang nga hilong nga driver bangod nga ni saan nakarang nga mga naging violasyon saan nakarang nga pagmanihar sa karang nga tricycle aga kusin nga ni suno man sa aton karang nga traffic investigator haya iga-endorso dong nga karang nga tricycle nga nagka-bangga sa aton karang nga LTO para sa nagakaigo kara nga disposition. Samtang sa dugang natin karang nga report uman nga naaresto itatong karang nga kapulisan kay ina itahapon siya dating media practitioner Carlo Asturias may kaangtanan sa nagkarang nga kaso nga cyber libel. Sa atong karang information haya ginaserbit atong karang nga New Washington Municipal Police Station do nagkarang nga warrant of arrest nga ginpagawa Regional Trial Court Judicial Region Manila Branch 28 aga kusin nga ni may nakatagana nga piyansa nga 30,000 pesos sa nagkarang nga temporaryo nga kahiluwayan. Naaresto si Asturias sa bandang nga alauna kay ina itahapon saan nagkarang nga ginaistaran una karon sa maya pabahay sa maya barangay Ochando ni Washington kusin nga ni naga pahilay-hilay manimawra aga kay bahan niya ni nanaro anak karang nga mga unga aga anak karang nga misis aga suno man kaya Asturias kapag interview man ka na kaina haya ro nag-file ita kaso ka na kara sa Metro Manila kay si Attorney Amor Francisco aga actually 2 counts of cyber libel ta dapat rong ray karang nga kaso o galing ay isama lang siguro ang kasamanuang Janelin paklaro daton Omar o Amor? Omar. 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 Sige. Attorney Omar Francisco kas Malbert. Bali suno ani ka naman no sa pag-interview ka na kaina haya 2 counts ita cyber libel dong kaso galingan ni haya sambato malang dong nakitaan ita probable cause no sa ray karang kaso nga ni dugang pagid ni Asturias hay may una man nga mga tawo nga magabulig kana sa pagpiyansa kusin nga ni ginahugat lang nga maayos ro ray karang nga mga papeles posible nga hinaga ay magkapiyansa man ni Maura kasi manuwang Malbert sa makaron ay una pa na imaw sa pinakop itatong karangan New Washington Municipal Police Station para saan naman karang nga nagakaigo nga disposition. Samtang sa dugang pag naton karang nga report haya posible man nga ma-upgrade rong kaso itry karang nga suspect nga nagpangbayo sa sangka maestro ko Domingo ita gabi yung nakara sa maybahin ita barangay Mabilon, Washington. Aga kusin nga ni ginpawian gid ita kabuhi gon samtang ginabuhong sa ospital no ray karang nga biktima bangod nga ni sa anak karang nga naangkon nga lastro sa ray karang natabo nga insidente. Kung aton karang nga balikan no ray karang nga report ay magkaibahan pa nga nag-celebrate isang kaokasyon no ray karang nga suspect aga ray karang nga biktima kat gulpi gamang nga may una ta nga mainit nga bagaisan sa ray karang nga daywa aga magasakay yung ni kunta sa nakarang nga nagsakay yun sa nakarang nga motorsiklo ro ray karang nga biktima ag magahalin yun nga ni kunta sa lugar o galing hay gulpit ana imaw nga ginbayo itry karang nga 19 anyos rason para imaw rahay matumba sa nakarang nga yung sakyan nga motorsiklo aga nadugaan kita imaw ra ita alentro so ginadagap imaw ra sa sangka pribado nga ospital no ray karang nga biktima ag naka-confine sa intensive care unit pero kulihe ginbawian gidraya ita nakarang nga kabuhi samtang sa kustudiya pa itatong karang nga New Washington na PNP tong ray karang suspect aga unaw nga ni rangagin na kasuhan itaray karang frustrated homicide aga ginahugat-hugat lang pagidrong dugang nga mga dokumento agod nga igapasa sa korte ka sa Malbert aga kusin nga ni posible nga mag-upgrade dong nga nakarang nga kaso. Samtang nag-secure kita sa pinanaton karag mga municipal police station ay so far matutawhay man o bisa kay ina nga ra itagahon hasta kay ina itahapon. So ray raton karang man natipon nga report magaling sa aton karang nga area of responsibility para sa patas ag may tigapusoong pagpanerbisyo publiko. Ako si Kasimanuang Janelin Gamnat Energy FM Kalibo, Kasiman ako palangga po. Report. Energy Police Report.
alas 7:09. Ay, nagpamisukong kita, alas 7:10 guta. May mga pa-shoutout nga naon siya mi. Okay, kasi manuang An Delgado. Salamat nga abo sa pag-view ha, sa talan ng mga members at Delgado family. Happy Wednesday man, ano? Boy, sa mga taga Calamba, Laguna, magandang gabi po. Kasi manuang Rodeline Hivero. Ag sa tanan ng mga taga Altabas, Aklan. Alas 7:10 sa ton karon nga oras. Noche de Ronda. Okay, by the way mga kasimanwa na hadlo ka man baga uman matapnan itsugago, bulutong tubig or chicken pox nga ginatawag bangod sa makahagadlok na karang komplikasyon dahil ginatawag nga tikos. Relax, mag D3 Bio panubuon. Roviral ag bacteria load sa imong gawas. Mag D3 Bio adlaw-adlaw para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Thank you so much sa 30 plus nato ni mga live streamers ha. Magapanumbalik kita sa pinaling nga porsyon ni tatan nga balatuntunon pagkatapos ginamang pilang ka mga reminders pangabay. Hugat sa kaburo na. Noche de Ronda. D3 Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Kalibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida. DTX 500. DTX 500 has charantine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis Vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores. DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Come and visit us at Unitop Kalibo Mid-Year Promo Sale. Avail markdown items 20% to 80% discount on selected items in appliances, hardware, plasticware, kitchenware, building materials, RTW, menswear, ladieswear, school supply, cosmetics, groceries, office supplies, furniture, and many more. So hurry and shop with us at Unitop Kalibo and avail big discount. Unitop Kalibo, your budget-friendly store. Ako si Jonali Visitasyon, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akon pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay natural, original. Masalikan kugid. Mabudlay ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Diyos, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Mga
katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Maxta dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visio. Ang visio yung may D3. Noche de Ronda. Welcome back mga kasimanwag. Padaan ka mga nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Noche de Ronda. Alas 7:17 aton karon nga oras. Again, recap ta mga nalipatan ta kay nagnamislok ka mga pagpa-shout out ho. Baw salamat sa uman ha. Kay Kasimanwang An Delgado ag sa mga taga Calamba Laguna. Kasimanwang Rodelin Guevero sa mga taga Altabas Medyang gabi kay Kasimanwang Randy Santisas Mayadmanya gabi. Alas 7:18 aton karon nga oras. Noche de Ronda. Okay, makapiansaman ko no si Mr. Carlo Asturias. Ag may nagka-support man no. Maurang gid lang ron no. Mga Kasimanwa may sa trabaho nga ra. Namon. Okay? Legit ka man nga miyembro it broadcast industry, tagduyon nga may radio station. Ikaw makaron na abihay abugon nga nagapakilaga nga media personality. Sige lang, ay kanya-kanyang diskarte sa kabuhi. Watat mahimo karon ano. Mayad man doon, on the other hand, nga abo nga nagabalita. Abo nga nakakabulig sa pagdiseminar itama nga information. Na kung halimbawa, ro iba nga mga practitioner, may iba mat nga mga intensyon, katuyon nga nagapasagod sa mga politiko. Andaw aron mga diskartes pangabuhi. No, after all, napapakinabangan naman. Mga Kasimanwa, may mga bottom line karon sa iba. Kwarta. Ro iba, literal nga panerbisyo. It's a calling matabi sa iba, no? Profesionalismo, trabaho, no? Inugbakay bugas, inugpa eskwela sa mga unga. Mga Kasimanwa, kanya-kanyang intentions pagpangabuhi. Mga Kasimanwa,
Ako untag sa hindi, bisan nga nila mga charitable institutions yung kinanggan mat kwarta. Biblical times yung kinangat kwarta. Mga kasimanwa. Regardless kung anano rong motibo. Nga literally, pag-aanihon man sa uli. Di ba ga? Naroon masaklap sa iba mataanan, no? Mga kasimanwa, hindi malikawan nga ma-differentiate. May mga institution maybe sa daya karang nga trabaho namon nga aton-aton yang ha. Mga kasimanwa, natabo nga rahay may mga nalipay kara sa naabutan ni Mr. Carlo Astorias. May una man nga nagangirit-ngirit, merisi mo man nga haning lin. Mga kasimanwa, kapin pa kon kunohay kapareho man ka na itkulay. Mga kasimanwa, sugid hay ang tulisan ay galit sa sirang kalsada, galit sa korupsyon, galit sa masamang pamamalakad sa pamahalaan. Mga kasimanwa, may mabiraw man ka na karang. Kung ano mataraan ng interest or ipinaglalaban, ana mataron. No? Pero galing ang pangani naton hay may mga protocols nga ginatawag. Again, kung ikaw sugod sa circle, it mga legit ag naga may etiketa ba nga ginatawag. No? May mga nalipay sa mga practitioners ka ba isug man na si Kwan nga maghambal, no? Pero kasayod nga kung ano pa una. We cannot please everybody. May mga nagapinamati sa isang ka personality dahil nga nga manami ang nga boses. Or mayad imamadaga sa programa. Mga kasimanwa. May nanaway kay the late Mike Enriquez. Nano man na si Mike Enriquez nga kaning muli ano ng libaripaton. Nagailinubo pa man sa tubang it Mike. Mga kasimanwa. May mga naila man sa mga practitioner nga medyo may paligoy-ligoy para anang sistema. May una man nga nanaw, ay, ano, diba na si Kunyara, huwag ginakumplit, huwag ka magbalita. Pinangtamp. Diba tama man kita? Sige yang, importante rin mahalaga. Cyber libel, by the way, this could be a lesson learned. Or, sa iba, ginaobra ng nga corona sa pilang ka mga practitioner mana matindiyon siguro gidman man na ako ay no nag-level up gidman siguro ako mamay kaso ako mga kasimanwa tapos isog gali husto man lang magpagapitos pilang ka mga politiko kung pwede hay ikaw abiro magpiansa ka kasi nagturo isog nga matter pa kinapangwartahan panganay kuno kuko ibaron halimbawa bimana hay 30,000 piyansa kung makapagapit ka to sa napugong ka mga politiko makapagilkil ka to 30,000 ay sorry gid ay pangabuhi nga raw oo alas 7:23 aton karon nya oras. Sangangan it minatuod nga or kamatuoran may mga risk gugid in fairness sa amon nga part, no? Mga kasimanwa, a little bit of enlightenment. May iba man abi nga literal nga nagapanggarit-garit for the purpose of manabanati to, manaadlaw-adlaw to, manasta nga magtao kay mo nano ay. Bala ta kamo nyo sa inyong karon mga style nagapanago sa likod media practitioner mga kasimanwa. Bala ka muna. Inyo mataron Si kasimanwang CC Garcia may nagapangutan na totoo ba yung post nyo? Actually bukod niya nga among post. Basa-basa hagid it mayad ma'am ha parang
masatisfy ro imo nga pangutana. Base sa report, totoo. Salamat by the way, thank you so much for asking o pagpangutana. Sa mga members at Garcia Family Media gabi alas 7:25 ginakasubo ko gid by the way mga kasimanwa di kara na lang kita na ihas naton niya pag ililiba sa Miyerkules nga edisyon para tuntunan. Sa tanan naton yung mga bangga, mga darling, mga sweetheart niya always nagapamati, always nagapatiag, always nagaapin sa 107.7 Energy FM. Kalibo, thank you so much. May we all have a blessed Wednesday ahead of us. Hindi kita magkalipat syempre nga magpangamuyo ag magpasagamat sa tanan ng mga grasya nga nabaton nato, nagpagabatunon pahalin sa mahal nga Dios. Kamay again ng mga blessings nga mga para dumduman kato ng mga turo katon niya maging blessing gid kita sa iba. Aton yung partner technical kasi Manuang Marlo Saraspe sa overall supervision at amon nga CEO o Chief Executive Officer kasi Manuang Apple Saraspe III. Para sa patas ag may tagipuso ni pagpanerbisyo publiko sa Gyapon nakaron yung the good vibes man kasi Manuang Malbert Daliday number 107.7 Energy FM. Kalibo kasi Manwa ko palangga ko Noche de Ronda. Ay, bangga!